Ang taong 2026 ay isang taon na puno ng bulong, pangamba at mga misteryo, na unti-unting lumalabas. At may isang tao na nagbigay ng pinakamabigat na babala, at ito ay walang iba, kundi si Gloria Escoto. Sinasabing tumama ang ilan sa mga nakita niya, at ngayon, ang hula para sa darating na taon, ay mas matindi kaysa dati. Kaya kung handa ka na, simulan natin ang kwento ng mga pangyayari, na posibleng maggulat sa lahat. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Kabuhayan at negosyo. Si Gloria Escoto ay kadalasang nagpo-focus sa ideya, na taon ng pagbangon ang 2026, para sa kabuhayan. Madalas niya banggitin na maraming tao ang makakahanap ng bagong landas, lalo na yung matagal nang nag-iisip magnegosyo, pero hindi makasimula. Sa kanyang hula, ang 2026 daw ang taon na maraming Pilipino, ang magiging mas matapang sa pagpasok sa small businesses, dahil mas magiging stable ang ilang industriya, kagaya ng food delivery, small retail, at online freelancing. Sinasabi rin niya na magiging mas driven ang mga tao, dahil may mararamdaman silang pagbilis, o paglabas ng mga oportunidad. Binibigyang diin niya ang pag-usbong ng digital, at home-based na negosyo. Sa hula niya, mas dadami ang kikita mula sa online selling, content creation at digital skills, katulad ng social media management, at graphic design. Ayon sa kanya, mas magiging competitive ang market, kaya ang mga taong marunong mag-adapt at mag-upskill, ang siyang uunlad. May paalala rin siya na huwag sumugal sa ilegal, o quick money schemes, kasi maraming tao raw ang maloloko sa 2026, kung hindi mag-iingat. Sinasabi rin ni Gloria Escoto na magiging maganda raw ang 2026, para sa mga taong marunong humawak ng pera. Isa sa mga madalas niyang bilin ay mag-ipon, magtabi para sa emergency fund at huwag puro gastos, kasi kahit may pag-angat, ay may mga buwan din daw na biglang babagal ang kita, ng ilang mga negosyo. Iniuugnay niya ito sa enerhiya ng taon, kung saan may mga buwan na malakas at may buwan na mabagal, kaya mahalaga raw ang maayos, na pagbabudget at pagplano. Para sa mga gustong magtayo ng negosyo, hinihikayat niya ang pagtutulungan ng pamilya, o mag-partner. Ayon sa kanya, ang 2026 daw ay taon ng collaboration, kaya mas uunlad ang negosyo, kapag hindi ginagawa ng mag-isa. Hinahamon niya rin ang mga tao, na pumasok sa negosyo na may purpose, halimbawa sa food, small cafe, services at kahit farming related. Pero sa dulo, lagi niyang inuulit na ang hula ay gabay lang, dahil ang tunay na pag-asenso, ay nakadepende pa rin sa disiplina, pagiging masipag, timing at tamang desisyon. Kultura at panlipunan. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay magiging taon ng mas aktibong pagkakaisa sa komunidad, at pagpapahalaga sa kultura. Madalas niya banggitin na mas dadami ang mga lokal na proyekto at aktibidad, na nagtataguyod ng tradisyonal na sining, musika at mga sayaw. Sinabi rin niya na maraming kabataan, ang muling magpapakita ng interes sa kultura at heritage, at magkakaroon ng mas maraming community events at workshops, na magpapalakas ng samahan, sa mga barangay at lungsod. Binibigyang diin niya ang epekto ng teknolohiya, sa kultura at lipunan. Sa kanyang hula, mas magiging visible ang local artists at content creators, dahil sa online platforms, at mas lalakas ang kolaborasyon sa pagitan ng mga tradisyonal, at modernong sining. Gayun din, ang social media ay patuloy na magiging instrumento, para sa advocacy at awareness campaigns, kaya mas maraming Pilipino ang magiging engaged sa mga isyung panlipunan, kagaya ng kalikasan, edukasyon, at pagkakapantay-pantay. Sinasabi rin ni Escoto na 2026, ay taon ng pagbabalik loob sa mahahalagang values, katulad ng respeto, pakikipagtulungan, at malasakit sa kapwa. Maraming tao raw ang magkakaroon ng collective consciousness, ibig sabihin, mas madali silang magtulungan sa mga community projects, at mga social program. Dito rin pumapasok ang ideya ng volunteerism, kung saan dadami ang magiging interesado sa pagtulong sa mga outreach programs, charity at local initiatives, lalo na sa mga rural area. Para sa mga nais maging aktibo sa lipunan, hinihikayat niya ang pagiging bukas, sa bagong ideya at kultura. Ayon sa kanya, ang taong may open mind ay mas makakaugnay, sa iba't ibang sektor ng lipunan at mas makakahanap ng personal fulfillment,
sa community involvement. Ngunit inuulit rin niya na ang tunay na pagbabago sa kultura at lipunan, ay nakadepende pa rin sa disiplina, pagkilos at tamang pagpapasya ng bawat isa, hindi lamang sa swerte, o enerhiya ng taon. Relasyon ng bansa sa ibang bayan. Ayon sa kanyang prediksyon, ang 2026 ay magiging taon ng pagpapalakas ng diplomasya at internasyonal na ugnayan. Madalas niya banggitin na maraming bansa ang magiging mas bukas sa pakikipagtulungan sa Pilipinas, lalo na sa ekonomiya at edukasyon. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang timing at taktik sa pakikipag-usap sa ibang bansa, dahil ang mga relasyon ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad sa kalakalan, turismo at teknolohiya. Sinasabi rin niya na may potensyal na lumakas ang cultural exchange at international collaboration. Ayon sa kanya, maraming Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataon na magtrabaho, mag-aral o makilahok sa mga proyekto sa ibang bansa. Ang pag-usbong ng digital platforms ay makakatulong sa pagpapalaganap ng kultura at pagpapakilala ng talento ng mga Pilipino sa global stage. Binanggit niya na mas magiging strategic ang bansa sa pagpapalakas ng soft power upang mas mapalapit ang ugnayan sa ibang bansa. Tinitingnan din niya ang posibilidad ng pagharap sa mga hamon sa relasyong internasyonal. Ayon kay Escoto, may ilang tensyon o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bansa at ibang bansa sa ilang aspeto, kagaya ng kalakalan, seguridad o pulisya. Ngunit ipinapayo niya na ang diplomatikong approach, open dialogue at pag-unawa sa iba't ibang pananaw, ang magiging susi sa pagpapanatili ng maayos na relasyon. Hinihikayat niya ang bansa na maging proactive at magplano para sa pangmatagalang ugnayan. Binanggit niya na ang 2026 ay taon ng foundation building. Ibig sabihin ay ang mga desisyon at aksyon ngayong taon ay makakaapekto sa kalidad ng relasyon sa mga susunod na taon. Ang mensahe niya, mahalaga ang kombinasyon ng strategic thinking, respeto sa kultura ng iba at consistent na pakikipag-ugnayan upang mapanatili ang positibong international relations. Transportasyon at infrastruktura. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay inaasahan niya na magiging taon ng malalaking proyekto sa transportasyon at infrastruktura. Madalas niya banggitin na magkakaroon ng mga bagong daan, tulay at highway projects, pati na rin ang modernisasyon ng mga public transportation system. Ayon sa kanya, ito ay magpapabilis ng paggalaw ng tao at kalakal, at makakatulong sa paglago ng lokal na ekonomiya. Binibigyang diin niya na ang mga proyektong ito ay dapat planado at may tamang budget para maiwasan ang pagkaantala. Sinasabi rin niya na may potensyal na tumaas ang paggamit ng eco-friendly at high-tech transport solutions. Halimbawa ay mas maraming electric vehicles at hybrid buses ang maipapasok sa mga lungsod, at may mga posibilidad ng expansion sa rail transport systems. Ipinapayo niya na ang integrasyon ng teknolohiya sa transportasyon ay makakatulong sa kalikasan at sa mas maayos na traffic management. Tinitingnan din niya ang aspeto ng safety at accessibility. Ayon sa kanya, mas magiging focus ang gobyerno at pribadong sektor sa pagpapaayos ng mga kalsada, pedestrian lanes at transport hubs, para mas maging ligtas at accessible sa lahat, lalo na sa mga senior citizen, at may mga kapansanan. Binanggit niya na ang magandang infrastruktura ay hindi lamang para sa ganda, kundi para sa seguridad at kaginhawahan ng mamamayan. Hinihikayat niya ang pagpapatuloy ng long-term planning at public-private partnerships. Sinasabi niya na ang 2026 ay taon ng pagtatatag ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na taon ng infrastruktura, at mahalaga ang kolaborasyon ng gobyerno at mga pribadong sektor. Pinapaalalahanan din niya na ang matagumpay na transport at infrastruktura ay nakadepende sa disiplina, transparency, at tamang pagpapatupad ng mga proyekto. Kalikasan at kapaligiran. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay inaasahan niya na magiging taon ng pagbabago at pagpapanatili ng kalikasan. Madalas niya banggitin na mas maraming proyekto at inisyatibo ang magfa-focus sa forest rehabilitation, coastal cleanup, at pagtatanim ng mga puno. Sinasabi niya na mas dadami ang mga volunteer at komunidad na magkakaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng kalikasan at magiging aktibo sa mga environmental program. Binibigyang diin niya ang pag-focus sa sustainable practices. Ayon sa kanyang hula, mas maraming negosyo at pamahalaan ang magpapatupad ng eco-friendly policies, kagaya ng waste management, recycling, at paggamit ng renewable energy. Ipinapayo niya na ang bawat individual ay may papel sa pangangalaga ng kapaligiran,
at ang collective effort ng lipunan, ay susi sa pagpigil ng matinding polusyon, at pagkasira ng ecosystem. Sinasabi rin niya na may posibilidad, sa pagtaas ng extreme weather events, kung hindi maayos ang pangangalaga sa kalikasan. Binanggit niya na ang mga pagbabago sa klima, ay maaaring magdulot ng malakas na bagyo, malawakang pagbaha, at tagtuyot sa ilang mga lugar. Kaya't mahalaga raw ang preventive measures, disaster preparedness at edukasyon sa komunidad, para mabawasan ang pinsala sa tao, at maging sa kalikasan. Hinihikayat ni Escoto ang pagbuo ng long-term environmental strategies, at community participation. Sinasabi niya na ang 2026, ay magiging taon sa pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mamamayan, para sa mas malinis at ligtas na kapaligiran. Pinapaalalahanan din niya na ang tagumpay sa pangangalaga ng kalikasan, ay nakadepende sa disiplina, consistent na aksyon, at tamang pagpapasya ng bawat isa, hindi lamang sa swerte, o enerhiya ng taon. Natural disasters. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay inaasahan niya na magiging taon ng mas mataas na alerto sa mga natural disaster. Madalas niya banggitin na may posibilidad ng mga malakas na bagyo, mga baha at landslide, sa ilang lugar sa Pilipinas. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanda at disaster planning, lalo na sa mga lugar na prone sa mga sakuna. Sinasabi niya na ang awareness at maagang babala, ay magiging susi para mabawasan ang pinsala sa buhay at mga ari-arian. Sinasabi niya na mas dadami ang mga proyekto at programang focus sa disaster resilience at risk mitigation. Halimbawa, may posibilidad ng pagpapalakas ng mga dike, flood control systems, at landslide monitoring. Pinapayo niya na ang kooperasyon ng pamahalaan at komunidad ay mahalaga upang mapabilis ang emergency response at matulungan ang mga biktima sa oras ng mga sakuna. Binibigyang pansin rin niya ang epekto ng climate change sa mga natural disaster. Ayon sa kanyang hula, ang mga pagbabago sa klima ay maaaring magdulot ng mas malalakas at mas madalas na kalamidad. Kaya't mahalaga raw ang sustainable practices, katulad ng tamang pangangalaga sa kagubatan, watershed at coastal areas, para mabawasan ang panganib ng baha at mga landslide. Hinihikayat ni Escoto ang bawat tao na maging proactive sa personal at community preparedness. Sinasabi niya na ang 2026 ay taon ng pag-iingat at pagtutulungan. Ang matagumpay na pagharap sa sakuna ay nakadepende sa maayos na plano, disiplina at mabilis na aksyon ng bawat isa. Binibigyan niya rin ng diin ang kahalagahan ng edukasyon at drills upang ang bawat pamilya at barangay ay handa sa oras ng kalamidad. Kalusugan at pandemic. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay inaasahan niyang magiging taon ng pagbabalik sa mas matatag na kalusugan ng publiko. Madalas niyang banggitin na mas maraming tao ang magiging conscious sa preventive health measures, kagaya ng tamang pagkain, ehersisyo, at regular na check-up. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng immune system at pangangalaga sa mental health, bilang proteksyon laban sa anumang posibleng outbreak o bagong virus strain. Sinasabi rin niya na mas magiging aktibo ang gobyerno at mga pribadong sektor sa healthcare modernization at pandemic preparedness. Ayon sa kanyang hula, may posibilidad ng pagpapaigting ng public health infrastructure, katulad ng mga ospital, testing facilities, at vaccination programs. Ipinapayo niya na ang pagtutulungan ng komunidad at health authorities ay susi para sa mabilis na pagtugon sa anumang health emergency. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng public awareness at hygiene practices. Ayon sa kanya, ang edukasyon tungkol sa tamang paghuhugas ng kamay, paggamit ng face mask sa mga critical situation, at pag-iwas sa overcrowded areas ay magpapatuloy bilang mahalagang preventive measures. Ipinapayo rin niya ang maingat na pagkuha ng impormasyon at pagtitiwala sa dalubhasa sa kalusugan para maiwasan ang misinformation. Hinihikayat ni Escoto ang bawat isa na maging proactive at responsable sa sariling kalusugan at kapwa. Sinasabi niya na ang 2026 ay taon ng disiplina at kooperasyon sa kalusugan, dahil ang matagumpay na pagharap sa pandemic o health challenges ay nakadepende sa consistent na preventive measures, mabilis na aksyon, at tamang pagpapasya ng bawat tao. Binibigyang diin rin niya ang kahalagahan ng balanse sa physical at mental well-being bilang pundasyon ng mas matatag na lipunan. Teknolohiya at trabaho. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay magiging taon ng malawakang pagbabago sa teknolohiya at paraan ng pagtatrabaho. Madalas niya banggitin na mas marami ang mag-a-adopt ng remote work,
hybrid setup at digital tool, sa mga opisina. Ang automation at AI, ay inaasahang mas lalawak ang papel sa mga industriya, kaya't ang mga trabahong paulit-ulit at mano-mano, ay maaaring ma-restructure, o mabawasan. Binibigyang diin niya na ang flexibility, at adaptability ng mga empleyado, ang magiging susi sa tagumpay, sa bagong work environment. Sinasabi niya na mas magiging demand ang digital skills, at technical expertise. Ayon sa kanyang hula, maraming Pilipino ang magkakaroon ng oportunidad sa IT, data analytics, digital marketing, at cybersecurity. Ipinapayo niya na ang pag-upskill at retraining ay mahalaga para makasabay sa pagbabago ng market at maiwasan ang pagiging obsolete sa trabaho. Mas magiging competitive ang workforce, kaya't ang proactive learning ay susi sa career growth. Binibigyang diin niya ang epekto ng teknolohiya sa entrepreneurship. Sinasabi niya na mas maraming micro at small businesses ang magpapatakbo ng online platforms, e-commerce, at digital services. Ang paggamit ng AI, automation at cloud-based tools, ay makakatulong sa pagpapabilis ng operasyon, pagbawas ng gastos, at pagpapalawak ng market reach. Ipinapayo rin niya ang tamang pamamahala at innovation mindset, para magtagumpay sa digital economy. Hinihikayat ni Escoto ang bawat isa na maging bukas sa pagbabago, at handa sa transition. Sinasabi niya na ang 2026, ay taon ng pag-adapt sa bagong teknolohiya, at ang tagumpay sa trabaho ay nakadepende sa kakayahan ng tao na mag-adjust, matuto ng bagong skills, at makipagtulungan sa tech-driven environment. Binibigyang diin rin niya ang balance approach sa paggamit ng teknolohiya para sa productivity, habang pinapangalagaan ang well-being ng mga empleyado. Ekonomiyang Pinoy. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay inaasahang magiging taon ng moderate, ngunit steady na paglago ng ekonomiya. Madalas niya banggitin na may mga industriya na muling babangon, matapos ang mga hamon ng nakaraang taon, lalo na sa retail, agrikultura, at small to medium enterprises. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng maingat na pamumuhunan at pagtutok sa sariling negosyo, para mas mapalakas ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Sinasabi niya na may posibilidad ng pagtaas ng entrepreneurship at innovation. Ayon sa kanyang hula, mas marami ang magkakaroon ng oportunidad na magsimula ng negosyo, lalo na sa mga online platform, at mga tech-driven service. Ipinapayo niya na ang mga negosyante ay maging maingat, magplano ng maayos at iwasan ang quick money schemes, upang makaiwas sa financial losses. Binibigyang diin niya ang epekto ng global economic trends sa lokal na merkado. Sinasabi niya na ang Pilipinas ay maaapektuhan ng kalakalan, foreign investments at inflation sa ibang bansa, kaya't mahalaga ang strategic planning, savings at diversification ng kita. Ipinapayo niya na maging handa ang mga negosyo sa pagbabago ng presyo, demand at supply, upang manatiling matatag sa ekonomiya. Hinihikayat ni Escoto ang bawat Pilipino na maging responsable at proactive sa personal at pinansyal na aspeto. Sinasabi niya na ang 2026 ay taon ng pagtutulungan, disiplina sa gastos at maingat na pagpapasya sa mga investment. Binibigyang diin rin niya ang kahalagahan ng pag-upskill at edukasyon, para mas mapalakas ang kabuhayan at makasabay sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya. Pagbabago sa politika. Ayon kay Gloria Escoto, ang 2026 ay inaasahang magiging taon ng pagtaas ng interes at pakikilahok ng mamamayan sa politika. Madalas niya banggitin na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng kamalayan sa mga lokal at pambansang isyu, at mas aktibong makikilahok sa community discussions, public consultations, at civic engagement programs. Binibigyang diin niya na ang kaalaman sa mga isyu at aktibong partisipasyon ay susi sa mas epektibong pamamahala. Sinasabi niya na may posibilidad ng mga pagbabago sa liderato at patakaran. Ayon sa kanyang hula, maraming bagong pananaw at ideya ang maaaring pumasok sa politika, lalo na sa mga local government unit. Ipinapayo niya na ang pakikilahok sa politika ay hindi lamang nakabase sa eleksyon, kundi pati sa pagsusuri at pagtutok sa transparency, accountability at implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng kolaborasyon at pagkakaisa sa politika. Sinasabi niya na kahit may pagkakaiba-iba ng opinyon at partido, mahalaga ang respeto, open dialogue at pagtutulungan, upang makabuo ng balanced policy at epektibong solusyon sa mga problema ng lipunan. Binanggit niya na ang tagumpay ng bansa ay nakadepende rin sa kakayahan ng mamamayan at lider na magtulungan, sa kabila ng ideolohikal na pagkakaiba. Ipinapayo ni Escoto na ang bawat Pilipino
ay maging kritikal at maalam sa pagpili ng leader, at mga patakaran. Ayon sa kanya, ang 2026 ay taon ng mas matalinong desisyon, kung saan mahalaga ang malalim na pagsusuri sa track record, plataporma at intensyon ng mga kandidatong leader. Binibigyang diin niyang ang matalino na pagpili ay hindi lamang para sa pansariling interes, kundi para sa ikabubuti ng buong komunidad at ng ating bansa. Hinihikayat niya ang mamamayan na maging aktibo at responsable sa civic duties. Sinasabi niya na ang tunay na pagbabago sa politika ay nakasalalay sa disiplina, kaalaman at pakikilahok ng bawat isa sa lipunan. Binibigyang diin rin niya na ang positibong pagbabago ay hindi nakadepende sa swerte o enerhiya ng taon, kundi sa tuloy-tuloy na aksyon, pakikilahok at pagpapahalaga sa integridad at transparency sa pamamahala. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ito ang mga nakakakilabot na babala na ibinahagi ni Gloria Escoto para sa taong 2026. Totoo man o hindi, malinaw na paalala ito na ang hinaharap ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya mas mabuti ang handa kaysa sa nabibigla. See you on our next videos.